EDSI na-scam daw. At isang sponsor daw ang may paana. At bakit kasama ni Papa Eds ang dating kalab team niya na si E? At samahan nyo guys, nagmuha ng video reaction at commentary dito sa loob ng Team Kalingap. At simulan natin to guys. Tara, let's bagets! Hello guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang paborito nyong reactor, Berzano TV 2.0. Mag-a-attend sa inyo ng mga kaganapan at update dito sa loob ng Kalingap. At syempre guys, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. At syempre, please don't skip ads. At the same time, in-encourage po kayo na magpa-members. Ang pag-ibig ko sa'yo hindi na mapapantayan. At eto na nga guys, bago tayo magsimula, gusto ko mo lang i-shoutout ang buong, syempre, mga solid Team Kalingap. Always remember, number 1, 1 Kalingap, 1 family. Alright. At syempre guys, shoutout po sa lahat ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, sa buong Mega Metro Manila. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga Team Kalingap sa pangunguna yan. Syempre, ang nag-iisang ama ng Kalingap. At syempre, ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang, lingap sa mahirap, ordinaryong vlogger. At syempre, no, dapat respetuhin, dapat suportahan. And syempre, ang nag-iisang co-founder at ina ng Kalingap, syempre, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. At syempre, ang nag-iisang direktor na nagpapaviral dito sa Kalingap. At syempre, na dapat nating pasalamatan. At syempre, kasama siya most viewed vlogger in the Philippines. Syempre, ang nag-iisang Kalingap Rob. At eto na nga guys, nako po, lintik talaga naman. Issue na naman to guys. At syempre, welcome sa ating Kalingap News Update. Yun nga guys, nakapapasok na balita lang, talaga namang medyo mainit-init to. At talagang talk of the town. At dito nga guys, ang tanong natin, na-scam nga ba ang EDSI? At alam naman natin ang EDSI po ay pumunta ng Laguna, no? Actually, gusto ko sila puntang kagabi, kaya lang hindi ko po alam yung exact place, no? At I don't know kung nasa sila ngayon. Gusto ko nga makita ang EDSI dito sa balita ko na sa Manila sila, no? At sana nga nandito sila sa Cavite kasi malapit nandito rin ako sa Cavite ngayon. Pero anyway, ito na nga, no? Totoo bang na-scam ang EDSI, no? At ito nga ay merong lumalabas na isang sponsor ang may pakana, no? At alamin natin kung sino 'yan. At syempre, bakit nga naman kasama ni Papa Eds, no? Ba't kasama ni Papa Eds itong dating kalab team niya, guys? 'Di ba? Anong ginagawa ng kalab team na 'to dito sa mga oras na 'to, no? Tingnan natin, guys, may nakita tayong post at puntahan natin 'to agad. At nakita ko yung post ni ni Team Kalingap, no? Basahin natin 'to, guys. Medyo try natin na medyo baka hindi nyo po nababasa. Yan, isilang po natin. Yan. So, basahin natin. Shoutout kay Team Kalingap, no? Sabi niya, anong akala mo, Gina? P, no? P ang nilagay niya, no? Porket sponsor ka, atrasan ka namin? Sorry ka, hindi ka magtatanggupay sa masamang balak mo. Kung gusto mo mag-sponsor, wag mong balakin sirain ng EDSI dahil hindi ka magtatagumpay. At ito naman si Erica, ang kapal ng mukha. Makipagharap kay Papa Eds matapos niyang ipagpalit sa pera. Anak ng pate. Mabigat yung guys, ha? Guys, huwag niyong iba si Papa Eds, ha? Kung meron mang iba si Gina dahil sinetap niya ang lahat. At malaki rin tiwala ko kay J. Brad, lahat ng kasama ni Papa Eds, lalo na si Dr. Love, alagaan niyo si Baby Bien. No, pero guys, nakaagulat talaga to, no? Bakit nga naman suddenly nagpakita? Alam naman natin na may shota na yan si Beyonce.
Pasensya guys, nabigla po ako. Pero ang tanong ko dyan, bakit naman dun si Erica? Diba parang ano yan guys no? I don't know guys, I don't know kasi ito, okay sana. Ito guys, huwag niyo mapagkamalian ako, no? Sa akin, okay lang yan kung maipagkita si Erica. Sa anong paraan? Kung sinabi nila ahead of time. Yun talaga yung purpose. 'Di ba? Kung yun talaga ang purpose, 'di ba? Kumbaga, at least alam natin na yun ang pupuntahan niya, 'di ba? Pero syempre, pag alam natin, di pupunta si Papa Eds. Pero ang mali kasi dito, guys, siguro opinion ko, pumunta si Beyonce at si Papa Eds doon, not knowing na meron nandun si Erica. Syempre, hindi pupunta yan for sure. Ang mali dito, guys, pagpunta nila doon, nandun si Erica. Na alam naman natin na may problema yan sa kalingap Di ba? Yes, ako may tiwala ako. Alam nyo guys, tandaan nyo guys, may tiwala ako kay Dr. Love, kay J. Brad. May tiwala ako dyan. Kay Papa Eds, kay Beyonce, may tiwala ako. Ang problema lang yung makakausap nila, wala akong tiwala. Pasensya na po Sana nakukuha niyo yung punto ko. Ako may tiwala ako sa kanila. Kaya lang yung makakausap nila doon. Guys, alam niyo namang may problema dati yan si E. So, yun yung problema dito. Tapos, may nakita pa ako ditong isang post. Actually, guys, meron ako isang post na nakita rito. No, ito, binanggit niya. Gina Pablo. Ayan, basahin natin si Ma'am Miriam Kitchay. Ayan, isang hotel lang sila, kaya pala si Edo lang gusto niya, baka ando si Tibo sa loob. Buisit ka! Gina Pablo. Binabasa natin, Humanda ka, bash, ma-high blood ka, baka di mo kayanin. So, lumalabas guys, kitang-kita naman, tignan nyo naman, lintik, Pero alam nyo guys, I don't want to judge. Baka sabihin, nang-judge tayo. Alam nyo guys, hindi nyo po maiiwasan ang buong EDSI supporters and even mga solid team Kalingap na maghinala at mag-isip ng masama. Dahil alam naman natin na may problema si Erica sa team Kalingap. Yung sa lolo nga niya may problema sa liya Di ba? Okay, hindi sa nang judge ako. Kaya lang ako kasi, bakit ganon? Pupunta si Papa Eds sa si Beyonce doon para mag-enjoy. Tapos later on, ando si Erica? Tapos nandun pa si Beyonce, di ba? Kahit ako kay Beyonce, parang, ano nung ginagawa niyan? Nakaka-imbyerna. Di ba para sa akin, ano yun guys mali yun Sabi ko nga sa inyo, okay lang yan kung inamin nila, umpisa pa lang Di ba at least alam natin yung intention. Kaya lang pagpunta doon, akala nila sila, ako guys yung opinion ko lang to, akala nila pupunta sila doon sa pasyalan. Ba't nandito itong mga to? Kung ako, alam nyo guys, talagang gusto ko pumuntahan sila kasi hindi ko alam yung lugar Dito lang sila sa Cavite, balita ko, pupunta sila ng Nuvali. Lapit lang sa amin yan guys. Pero narinig ko, Nuvali, kaya hindi ko alam kung sa Nuvali. Basta basahin natin comment. Sabi ni Terry Obero, alam naman yan na wala na sila. Bakit pilit pa rin ganyan? Wala na sa Kalingap si E. Ngayon, kay Kalingap Edo and Beyonce kay bakit pinipili pa rin ng mga sponsor nila dati ay isip din ay may bagong collab din na ito. Oo. Tsaka bakit may nakapasok na ganyang sponsor? Hindi ba ba't may sponsor na nakapasok niyan? Visit Sige, hindi nyo na masisisi sila, Dr. Lab. Malay ba nila? Na mahal pa rin niya si E. Now I know kung bakit may mga nambabas kay Beyonce Iba na nararamdaman ko Now I know bakit parang may mga kahit sa mga loob ng ng EDSI merong mga mukha na pasukan ang EDSI Pero basa pa tayo. Lucy Pahutagana, kung mahal mo ang isang tao, ipaglaban at huwag saktan. Pero kung hindi ka pinaglaban at parapan na sinasaktan, move on ka na. Walang kwentang tao yan. Grabe sabi ni Maria Cleofe Manzares Peralta. Nababasa niyo ba? Baby Plessy, marami kami nagmamahal sa'yo. Alam mo kung ano ang dapat at tama. At kung ano man ang kontrobersya ngayon, nasa likod mo kami. Ipag-pray ka namin. Focus ka sa goal at be strong lang. Alam ko malalampasan mo rin ito.
Alam niyo sa mga supporters, relax lang po kayo. I know your feelings guys na parang nababahala kay Beyonce. Alam niyo guys, kumbaga sa ano lang yan. Kumbaga parang ano lang yan, tawag dito guys, alikabok lang. Para si ganun ba? Nandiyan ba siya? Okay lang yan. Ang ganda-ganda ko eh. Di ba guys? No? Relax lang guys. Basta pa guys, alam nyo guys, natandaan nyo, si Beyonce, ay nako. Di ba no? Relax. Pero talagang hindi mo masisisi itong mga sponsor, ay itong mga fans, talagang talagang kabaan sa mga nakikita. Basahin natin, talaga naman, dami nag-comment, oh. Sabi ni Ma'am Yolanda, maawa naman kay Edu, ginawa niyong best pero binabas pa din, tiwala lang. Yun yung iba si Papa Ed, sa lintik kayo pag binash niyo si Papa Ed. Kinilasin ko kayo. Walang kinalaman si Edu dyan. For sure, kung alam ni Edu na nandyan si E, hindi yan pupunta. Pambihira talaga yan. Alam niyo guys, gusto ko nga alam niyo guys, kung alam ko lang kung nasaan sila, pupuntahan ko sila ngayon. Babantayan ko si Beyonce. Asan ba sila ngayon? Gigil. Muling Tapang Lopez. Guys, wala naman alam si Ed. So, wala alam si Ed dyan sa plan ni Mrs. and Mr. Gina. Mrs. Gina o Gina Pablo. Kaya wag nyo po siyang ibas, even Doc and J. Brad, at kilala nyo naman si Ed kahit sinong sponsor yan ng kung alam niya negative na at mapapasama siya at si Beyonce, hindi yan magpapatala sa sponsor sa gusto ng sponsor. Wag natin bigyan ng kulay at issue agad, magtiwala po kayo kay Eds. Kaya nga niya sinama si Beyonce kung hindi niya sinama di lalong kung issue. Totoo yun guys, oo. Kung nagkataon hindi niya sinama si Beyonce rito, mas lalong issue to. So wala, alam niyo guys, ang problema dito, hindi wala pang alam si Papa Eds. Di ba walang alam si Papa Ed, biglang, di ba lintik talaga eh. Hindi nag-iisip yung gumawa niyan. Sana sinabi niyo yan, nagpakatotoo na lang kayo. Di ba? Nandun si E, magpapakita sa'yo, gusto ka lang kausapin para maipagbati. Para saan maintindihan ko yung guys eh. Gusto lang kausapin Papa Ed kasi ihingi na sorry kay Kalinga Prab at kay Kuya Bal, kay Ate Edna. Ako maintindihan ko yung guys, no judge yun. Kasi kung ayun ang makikipag-ayos, makikipag-usap na maayos, hihingi na sorry kay Kuya Bal. Ako maintindihan ko yun kasi okay naman yung intention eh. Pero biglang alam ni Papa Ed, mamama siya sa Enchanted, mag-i-enjoy sila magjowa doon. Bigla ako guys, sorry po. Mag-i-enjoy sila doon, tapos biglang suddenly may pupunta diyang ano ba yan? Parang alam mo yun, natutulog ka, biglang may nakita kang butike sa taas ng pader. Ganon. Nakaka-imbierna, di ba? Kasi ganon ako, minsan tutulog ako. Akala ko lang butike dito, pag tingin ko may butike sa taas. Laka pa naman ang mata ng butike. Parang ganon guys ha. Biglang ako sample. At siya at si Beyonce, hindi niyan magpapala sa gusto ni sponsor. Huwag natin bigyan ng kulay at issue agad. Magtiwala po kayo kay Eds. Kaya nga niya sinama si Beyonce. Kung hindi niya sinama, totoo yun. Ito, mas ang ganda sinabi niya. Ang plan nila Eds, nung una, kung si Pure Help ang nakasama, balikan lang sila meet, tapos uwi din. Dahil kasama si Beyonce, kaya nag-extend sila. Tiwala guys, hayaan nyo na lang si Gina, wag ng big deal. Di naman papayag si Eds na i-cheper si Beyonce dun. Oo naman, agree ako dyan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, parang si Beyonce, ano lang yan eh. Kumbaga si Beyonce, gaganon lang si Beyonce. Ano yung problema nyo? May alikabok lang naman eh. Normal lang ang alikabok, kahit basta malinis, pupunta ang alikabok doon. Kaya ganun guys. Relax lang. Si Beyonce yan eh. Elisa Sitar Larido, kaya nga tiwala tayo kay Papa Ed kasi pinatunayan niya na sinama niya si Beyonce para wala tayong masabi. Kaya relax lang tayo mga ka-Edsi, nasa kanya na yon kung magpadala siya sa sponsor. Pero sa nakikita natin sa ngayon, sobrang mahalaga sa kanya si Beyonce. Oo naman, wala question dyan. Kasi kahit off-cam, lagi na sila magkasama, hindi lang sila sa vlog.
Ano ba yan? Naubo pa ako. Kaya tiwala tayo sa mga ka-EDSI o hintayin natin ang alam nyo guys, ako nagsabi sa inyo, magtiwala po kayo. Oo, pasasyan din nyo napakita. Magtiwala lang po kayo. Unang-una po, no? Unang-una po, no? Nakausap ko si Papa Ed. Hatid sundo niya si Beyonce. Doon pa lang, panalo na ako doon. Mambinilda Carizosa. Kim Mulintapan Lopez na pera na nga iniwan niya si Beyonce sa car. Bawal daw lumabas kaya sige lang shoutout niya. Alam niyo madam, syempre iniwan niya doon. Ikaw ba naman? Sasama mo pa si Beyonce doon? Mamaya may sabihin din si Erica. O na rin, nagkita sila doon. Siyempre, kahit naman ako boyfriend, hindi ko isasama yung girlfriend ko. Mamaya, baka sabihin niya, alam niyo ba si Kuya Bal, kasi Kuya Prab, ganito, ganyan, oh. Di ba, nakarinig pa ng negative? Huwag niyo masamain. Buti ka, iniwan sa sakyan, eh. Mamaya, kung ano ba magawa ni Beyonce doon, eh. Di ba, ano yun, oh. Mas maganda na yun. Huwag niyo magbigay. Ano ba yan? Buti nga, itinago sa loob ng sasakyan. Oh, inutusan pa si Jebren na kunin yung bag niya sa car niya. Oh, okay lang po yun. Huwag niyo mambinilda Carizosa. Ano ba yung pinahirapan tuloy ako sa Carizosa? Ayun, hirapan po ako. Pasensya na po, madam. Relax na lang po, madam. Buti nga iniwan sa loob ng sasakyan eh. Hindi isinama eh. Relax lang. Corazon Iberita Manzo. Hayaan niyo sila ang may sanang balak, may samang balak, hindi sila magtatagumpay. Basta kung wala akong makitang masama kay Edo at naman po, bulag na lang pag may nakita kang masama kay Edo. Siguro kung may balak sila kay Bebe Beyonce, hindi na sila magtatagumpay kasi mahal si Edo, kaya hindi rin opo, ano ba kayo? O sasabi sa inyo guys, no, nalintik. Ang may kasalanan dito yung Gina Pablo. Na according dito sa post, isinama to si Erica. Ayan o! Lintek! O saan naman guys, wala naman problema yan. Sabi ko nga sa inyo, kung yung intensyon nung pagpunta doon ay sinabi agad. Ako maiintindihan ko guys, ang problema, hindi naman sinabi agad yung intensyon. Kaya tuloy, di ba? Oh, di ba? Lintik talaga, tingin pa tayo. Basta tayo, tingnan natin si Ma'am Joy Carlos. Ang tingin ko kay Papa is hindi at walang pwedeng magdikta sa kanya sa gusto niya siya lang ang nakakaalam totoong damdamin niya. In my own saying, Happy New Year, Papa Eds and Beb. Oo, panalo kayo. Ano ba? Relax lang. Violeta Abner. Naku, nagalit si Ma'am Violeta. Oo. Nakakainis talaga, buwisit na kay Papa S din yun kung sino ang mahal niya. Bakit siya natulog doon sa sponsor? Hindi rin ba niya naisip si Beyonce kung nasan sino? Ano ba yan? Alam nyo guys, hindi pwede magtabi si Beyonce sa si Papa Ed. Pero hindi naman natulog sa sponsor ni sa kwarto. Ano ba? Malay ba ni Papa Ed? Kunwari, pinatulog siya ng sponsor. Malay ba niya nandun yung yung ganun ang gagawin ng sponsor? Madam, relax lang po. Nakakainis lang talaga. Visit na kay Papa Ed din yun. Di ba? Parang nasisipa si Papa Ed. Mali po. Butis kung sana, kung si Papa Ed kunwari, si Papa Ed ang gumastos ng tinulugan niya. Siya pumili. Ano ba? Malay ba niya? Tsaka di pwede matulog si Beyonce sa kasi si Papa Ed sa isang kwarto. Ano ba? Maribig Gorob, sisihin nyo yung sponsor? Walang dapat sisihin dito yung sponsor? Yung Gina Pablo ba yan? Ba't kasi hindi ka nagsabi agad kung anong intention mo dyan? Kung alam ko lang, kung alam ko lang saan nandun si Papa Ed at si Beyonce, pupuntahan ko ngayon. Pagkatapos pupuntahan ko kasi hindi ko alam kung nasaan. Nag-message sila sa akin, no? Maribig, Gorobat, Balbuena, hindi po talaga nagko-comment pero hindi ako papayag na ganyan gawin sa sponsor sa kanya kay Beyonce. Nakakagigil, ba't ganyan ginawa ng sponsor dyan? Wag lang nilang apihin si Beyonce. Kay mag-alala, Madam Maribig. Naku, walang-wala yan si kay Beyonce. Parang si si Gulayat sa si David, no? Di ba, no? Huwag mag-alala, maganda si Beyonce. Ay, yes, tiwala tayo kay Eds. Hindi kaya saktan ni Eds si Beyonce, sobrang love. Opo, ano ba? Totoo yan, agree ako dyan. Gemma Nomil, sabi niya, no, Ma'am Gemma, si sponsor may gawa nito. Siya ang nag-setup niya, nako. Ito, tama, nag-iisip to.
Tama ka, madam. Baliw ka. Okay. O, di ba? O, di ba? O, baliw here. O, para makita ni madam, ako yan. O. Di ba? Tama yung comment niya. Si sponsor may problema dyan. O. No? O, si sponsor may gawa na nag-setup na ako. O, yun. May gawa nito, siya ang nag-setup niya. Nako. Tinuruan pa si Doc Love kung anong gagawin. Doon na raw sa kanya kwarto pasama si Ed kasi anak raw niya. Kailangan niya kaya pinag-anak si Ed. Baka pinagtabi yung anak. Lintik talaga. Siguro sa bahay, malay ba naman syempre bahay niya yon. Syempre hindi na pwede magtabi si Beyonce sa kasi Not unless tinabihan ng sponsor si Papa Ed. Kaya syempre, hindi gagawin Papa Ed. Syempre, siguro may kasama si Papa Ed dun sa kwarto yung anak niya. Siguro malaking kwarto niya. Pero anyway guys basta sa akin lang, no, may dapat sisihin dito at dapat na may accountability yung sponsor. But still, I don't know the intention. Kaya lang, sana nag-iisip siya. Alam niya, may nakaraan si Erica sa Kalingap. Sana man lang, sinabi niyo yung totoong intention niya. Sabi niya, gusto maipakita ni Erica. Gusto ata ganito, may gustong sabihin sa'yo, hindi naman po masamang gagawin. Maintindihan ko yun Kaya lang bigla-bigla, ano yan? Siyempre di mo sisisi yung mga supporter ng EDSA mga baliw yan, pero nag-iisip yan. Lintik Chinila kasi Maklapatan! Tama, walang nagawang masama si S. Biktima lang din siya. Ayun ang tama. Oo, biktima lang siya. Wala siyang kamalay-malay. Kung alam niyo, pupunta ako si S ngayon. Sinadya ni Doc na mag-live ng ganun. Siguro hindi alam ni GP, ni Gina Pablo na naka-live si Doc Love. Kaya huwag magalit kay Doc Love para sa ganun na aka-aware lahat ng S. Opo, totoo yun. Buti nag-live talaga. Si Budol na sponsor, mabait din si J. Brad, may respeto yun sa EDSI. Kaya kalma lang, magtiwala tayo. Kaya, ito, agree ako dito. Josh Laliv. Akala ko, Josh Baliw. Kasi mga baliw, matatalino yan. Gusto lang nilang painitin pangalan ni Erica, wala na kasi pumapansin sa kanya. Pwede rin. Pwede to January, yes sir. Ikaw, January, ako, Mars. Connie Ulano, ayaw ko kay plastic yan. Sa una pa lang, feel ko na siya. Nob Singson Velasco, The Kiss. Bakit kasama ng sponsor si Erica nung naipag-meet sa EDSA? Question talaga yan. Lintik talaga, di ba? Cecil Kadapan Izuga, wala makapagsira sa EDSA dahil sa EDSA mas lalo sumisikat si Papa sa walang ginagawa masama. Nawala na yan si Erica na yan. Kahit anong pansin niya kay Edu, nakamumon na si Edu. May promise ring si Edu. Si Erica noon, di binigyan ng promise ring. Si Biancy lang ang mahal niya, period. Sabi ni Prince Jason, siklista. Naiyak pa talaga siya. Di ba? Madeline Coates, S. Rodriguez, Evian Labas lang ako forever and ever. Kia Pabalate, dapat uwi na lang si Bian at dapat din na lang sumama. Okay lang po yan. Okay lang yan. Gusto niyo puntahan ko si Bian, iatid ko na Pero okay lang po yan. Relax lang po kayo. Si Erica lang yan. Ano ba? Ay nako guys, relax lang. Si Beyonce maganda pa rin. Nita ang hag, maglinte patalighuwag. Edsi ako wala makakabuwag sa Edsi. Esther Fernandez, sabi niya, ang ganda ng samahan ni Beyonce at Edo, bakit may mga tao na sadyang sisira sa Edsi? Naku Eds, huwag kang patinag, ang saya ng nga ng lahat sa iyo ni Beyonce, Doc Love, saka lang walang may tatago. Buti nag-live si Dr. Love, na-spill out to.
Elimar Vargas, mag-ingat kayo sa mga pambobola ng mga tao may masamang balak. Huwag kayong basta pag-usap sa mga tao. Baka may mabayaran na, no? Baka may bayaran na tao yan. Ingat kayo, Doc Love. O, totoo yan. Tsaka alam nyo naman, guys, may ano yan sa Kalingap, eh. May masamang record yan. Kaya, alam niyo, tama na yung ginawa ni Papa, tinago niya si Beyonce sa sakin. Baka mamaya may banggitin dun. Di ba, ano? Baka may banggitin dun against kay Kuya Bal, kay Kalingap, Ate Edna. Eh, di mas at least papaano, safe si Beyonce. Hindi, labas siya sa issue. Babayan mo na si Papa is mag-settle sa si Dr. Love, sa si J. Brad. Kung kailangan nila ng backup, sabihin nila ako, guys. Pupuntahan ko sila ngayon. Pag may lumapit, sampalin ko, chinilasin ko po, eh. No, lalo, guys, papantay ako si Beyonce. Wala, hindi ko lang alam kung saan sila, eh. No, love na love natin ang EDSI. No, tsaka wag niyong hindi, alam niyo to, si Ma'am Lynn Arasa, siguro hindi niya alam to. Ma'am Lynn, hindi po ganyan. Bakit pumayag din si Dr. Love sa gusto ng gurang na yan? Siya dapat unang pumoprotekta. Hindi nga po nila alam. Kung alam nang nila, hindi nila itutuloy yan. Kung alam ko lang, guys, kinukup ko na lang EDSI. Dito kayo sa bahay ko. Pwede naman. Kay Beyonce kasi walang magawa si Edu, sunod-sunuran lang sa sponsor niya. Kawawang Beyonce, talaga walang alam sa mga gusto mangyari sa gurang na yon. Ay, gurang kayo. Guys, yung gurang na sinasabi mo, yun ang pagalitan nyo. Diba guys, no? Yun ang pagalitan. Pero si Dr. Love, si J. Brad, saka si Papa Eds, walang alam yun. Malay ba nila? Vilma Kotomura, ano ba yung gulo ng Kalingap? Mas mabuti pa dating tahimik. Ay, hindi naman po. Feeling mo lang yan. Sa Senado nga may gulo. Di ba guys, sa Senado may gulo. Kahit saan magpunta may gulo. Kahit sa trabaho mo may gulo, eh. Hindi imposible walang tahimik, no ka ba? Hindi masaya pag walang hindi masaya pag tahimik. Boring yun. Parang di naman ito nakatira sa Pilipinas. Sa Senado nga nagwawala, mga presidente pa, mga senador pa nag-aaway-aaway. Ano ba kaya? Erlinda Hernandez, simple lang, wag agad i-judge si Edu. Oo naman, ang mag-judge, chinilasin ko. Gustong pasikatan ng sponsor na yan si Eric Opek. Ito pwede to, guys. Pwede pasikatan. Baksak ang channel at ang name ng Kalingap ay may kinang. So makiki-write on ang Erica na makahatak ng followers or viewers. Mindset ba mindset? Conforme na lang sa mga tanga na maniniwala sa mga budol na yan. Ay, nako. Kapag ika'y nakikita at ako'y kinikilig, Anyway, guys, anong masasabi ninyo sa nako? Pero saan, guys, relax lang ako talaga. Promise, guys, I'm just so relaxed. And sometimes, parang meron minsan kailangan mangyari din to. Alam niyo kung bakit? Doon mo mapapatunayan kung totoo yung pagmamahal ng EDSI. At naniniwala ko, guys, totoo yan. Minsan, masakit lang makita sa mata, marinig sa tenga. Pero minsan, ito yung sabi nating challenge. Parang, kaatapos ng first anniversary, sinubok sila agad. Sinubok sila agad. Dito makikita mo, love ni Papa Eds si Beyonce. Yung, di ba nag-comment na dapat daw, inilagay si Beyonce sa sakyan? Yun ang tama. Tama yun. Ibig sabihin, mahal niya. Pinrotektan ni Papa Eds si Beyonce. At walang ako pa nakikita ko to, wala pong dapat mag-blame kay Papa Eds, lalo na kay Dr. Love. Kay J. Brad, di po nila alam to. Kung kailangan nila ng guys, hindi ko lang alam kung nasan sila. Gusto ko sila puntahan. At syempre to comfort Beyonce at Papa Eds. Pero guys, nagsabi sa inyo guys. Ako sabi sa inyo. Ang may problema dito yung sponsor. Yung tamadan. Bakit nandun si Erica? Di ba? Nakita niyo guys pakita pa natin. Ayan yun ang picture. Andun napasa siya na. Ayan Di ba? Bakit nandyan? Di ba? Ito yung problema guys. Nandun yung comment, yung picture. Nasaan na yun? Nawala. Ayan
May mga nag-comment pa. Tingnan natin yung comment. Oh. Yan, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Ano to? Hindi siya bagay kay Edu. Pag ganyan klaseng babae, hindi yan mapapagkatiwang kay ingatan ni Edu si Beyonce. Ito, guys, binabasa natin to. Ang yabang ng dating niya ang post baga parang ang linis. Walang ginagawa na hiwag at kababalaghan sa kalingap pa. Pikit-pikit pa ano nagpapakyut. Oh, medyo ano na to, guys. Medyo bala na kayo, no? Medyo ayoko na basahin, no? Basta tayo, guys, nasa inyo na yon. Pero sa akin, tiwala po ako kay Papa Eds. Tiwala din ako kay Beyonce na hindi po yan, guys. Ako, basta sa atin lang, ako, ang may problema dito yung sponsor. At malay ba ni Dr. Love na ganun yung ano. Kung nababasa lang natin ang puso at ang isip at puso ng isang tao, siguro di na tinuloy ni Dr. Love yun. Kaya lang, hindi niya alam na ganun pala yung plano. Na isasama yung dating love team niya si Erica. Tapos, na alam natin na against sa kalingap yan. Di ba? So, talaga marami magwawala. At yun, naiintindihan ko kasi mahal nila ang EDSI. Hindi dahil basher sila, no. Mahal lang nila, nag-iingat sila. Mas maganda na yung sabi na, Sir Marzano, okay naman kasi ang mga EDSI. Okay lang, di bali maging okay. Di bali maging overprotective. Mahalaga, maingatan nila ang EDSI. Para sa akin, walang masama doon. They want to defend Beyonce at Papa Eds. Sabihin nyo ng OA, sabihin nyo ng exaggerated. Pero hindi namin papabayaan ng EDSI na mapahamak. Yun ang tatandaan nyo. Anyway, guys, kung may nasabi po akong mali, i-correct nyo ako. Pero ako, tandaan ba rin, guys, ang trust ko kay Papa Eds, kay Dr. Love J. Brad, siyempre kay Beyonce. At tama yung ginawa ni Papa Eds doon na itago si Beyonce. Kasi medyo delikado yun. At least, hindi siya makarinig ng issue. Pero don't worry, guys, nandiyan naman si Dr. Love, no? As long as kasama si Dr. Love, si Beyonce, si Papa Eds, safe po sila. Nakakalungkot lang isipin na ganun yung nangyari. Biglaan eh. Di ba? Parang kaya ano yan eh. Parang din sa Danjoy, di ba? Sa Danjoy ganun, ano? Bilang may pumunta sa bahay nila Kuya Brooks, nandun pala yung dating ka-love team, si Medit. Anyway, guys, kung may nasabi po akong mali, i-correct nyo po ako. Pero sana labaan po ang nawa natin. At hindi po ako nang-judge dito. Kaya nga lang, may record kasi si Erica. At syempre, kung talagang totoo yung nila, talagang maganda yung intention nila, dapat umpisa pa lang sinabi na nila. Hindi yung suddenly biglang lulusot, magpapakita doon sa event. Kahit ako magdududa ako, hindi nyo ako masisisi. This is my opinion, this is my rights, na sabihin to. Pero anyway, guys, comment down below kung masasabi nyo. And this is Marzano again, and to God be the glory, guys. Bye-bye po. Alright! Yo, si Marzano nasa taas ng laro. Reactor na legit, laging may panalo. Ang bawat opinyon, siguradong matindi. Kayo't love team fans, madalas mapaluhod sa tabi. Mga pa-share, lagi silang nakabantay. Kahit anong gawin niya sa likod, laging nag-aantay. Pero si Marzano, hindi takot sa away. Naglalabas ng totoo kahit sinong magalit, okay? Sa love teams, may sarili siyang tingin. Real talk, di plastic, laging malinaw ang dating. Bawat galaw, bawat salita may direksyon. Kahit na minsan may magalit, siya di nawawala ng atensyon. Marzano, hari ng reaksyon. Walang kasinong malingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses na nang sumalubong, di niya alintana ang gulo. Kahit may hate, siya'y tuloy-tuloy lang. Sa bawat opinyon, may lalim at bigat ang bitaw. Mga bashas, laging galit, gustong magpabaksa. Pero si Marzano, di kayang patahimikin ng yabang. Love team fans, minsan tumikilig kapag si Marzano na parang tinutulak sa gilid. Pero sa dulo ng araw, alam nilang may tama. Kahit anong salita, siya'y laging may patama. Pinapakita lang kung ano ang totoo. Walang halong drama, di siya nagpapatalo. Bawat reaksyon parang may liwanag. Kahit na minsan may sakit, may tamang lagak. Marzano di nagpapasilaw sa fame. Reputation niya solid, di tulad ng lame. May bashers, oo, pero di siya natitinag. Opinion ay matatag, parang bakal na walang lamat. Bawat
love team na di niya feel, nagbabaga ang comment section, talagang chill. Pero ang basher tuloy sa pangaasar, sa likod ng screen di mo makikita, tahimik lang nagtatago asar. Pero si Marzano tawa lang sa gilid, kahit may banta di siya natitigati. Alam niya sa totoo siya'y panalo, kahit anong sigaw ng bashers tuloy ang palo. Kaya love team fans, kung magalit kayo, huwag kayong sensitivity, ito isang laro. Si Marzano nagre-react para magbigay aral, di lang puro fan service, kundi yung tama at natural. At sa mga bashers, chill lang sa likod. Si Marzano di nyo kayang ibagsak sa sulok, kahit anong hate di siya matuturo. Bilang reaktor, solid di siya mauupos na kandila sa sulok. Marzano ang hari ng reaksyon, walang kasinungalingan, puro katotohanan. Gustuhin mo man o hindi, siya ang totoo. Beses man ang sumalubong, di na alintana ang gulo. Kahit sa lofty may sarili siyang opinion, minsan galit, minsan naman with passion. Hindi lahat ay kayang tanggapin, pero pag nag-react yak sa isip mo itatangayin. Pag si Marzano na ang bumitaw ng linya, nag-iinit ang eksena, umaabot sa kritika. Ang bawat salita parang bala ng baril, bawat tunog ay umaalinaw mo kagos hanggang buto. Real sa mga bashers ang daming pasaring, pero si Marzano tuloy lang, walang mariring. Kahit pumatikos ang buong bayan, siya'y panatag, opinyon niya ang hudyat ng katotohanan. Marzano di nagpapasilaw sa fame, reputation niya solid di tulad ng name. May bashers, oo, pero di siya napitinan. Opinyon niya'y matatag, parang bakal na walang lamat. Namatang si Marzano mananatili sa taas, kahit bashers di siya kayang mawasyaw ang lakas. Sa love team, ano sa drama ng iba,